Isang magandang araw po ulit sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Property vlogging ulit tayo, house and lot, single detached. Hindi ko pa alam kung ilang bedrooms, we just count as we go on. Pero ang total lot area is 978 square meters. Yep. At ang floor area po ng bahay, ito na sa likod ko, is nasa 180 square meters. May dirty kitchen, may mga structure po sa labas, merong garage, ano po, maluwag, square ang property. So siguro mga nasa 32 by 32 itong property, maluwag. Yan ang gate niya. Yan. Ito po yung gate. Ito na yung pinaka-frontage niya. Ang right of way niya actually nandito sa gilid, ano po, nandun. So eventually kung halimbawang binebenta rin kasi itong property na to 1,000 square meters. Tsaka na po yan sa susunod na vlog natin. Yun ang National Highway. Nakita niyo yung closed van doon. Ayan yung dumadaan ng motor. Yan o. Ayan, dumaan ng motor. Yan na po ang National Highway. Napakalapit sa National Highway. Ito yung binebentang bahay. Yun. Alright. So maluwag ang gate niya. Ano po. Maluwag ang bakuran. Yan. And then, merong source ng tubig dito. Meron pa kayong pwedeng ano dito. Ito na yung pinaka-pump room eh. Pwede nyo gawin. Ayan o. Right? And then, ito yung bahay. Bago po tayo pumasok sa loob, ikot muna tayo sa paligid. Ma'am, hi ka sa mga bashers mo. Hello. Ayan sa Ma'am Emily. Kita nyo? Ang ganda-ganda eh. Oh, happy Valentine's. Diba? Make love, not war. Yes. Alright. So, nakabakod na po, cyclone wire ang bakod niya, kaya maganda yung pasok ng hangin. Usually kapag ganyan ng mga bakod, maganda yung ano yung true and true ba ng hangin, no? Maganda circulation ng hangin. Now, ito yung bahay, maganda bungalow style, ano po, mataas ang kisame, naka aluminum spandrel yata yan sa labas, no? Hindi po yan yung wood spandrel, wood plastic spandrel, aluminum yata yan. And then stainless ang gutter. Kulay blue yung bahay. May mga grills na for safety, added safety aside from sa bakod. Fully fenced po ang buong property, ano. And then dito, merong carport. Pwedeng dalawang sasakyan. Maluwag ang ang garden. May mga tanim na chiko dito sa gilid. Ayan. Tapos may atis dun sa dulo. Yan o, may mga chiko siyang tanim. Ang daming bulaklak, may mga bunga na rin. Okay, now, dito maluwag pa. Mataas po yun, naka-backfill yung property ha. Hindi naman daw binabaha dito, sabi ng may-ari. Yan. Now, yan o. Ito, may CR dito, pang he and she. Tignan natin. Ano ba meron dito? O, yan yung bahay, no? Bago pa. Although medyo parang old model yung kanyang design, bago pa po yung bubong, maganda pa oh. No? Ito. Merong comfort rooms dito. Toilet. Yan oh. And then shower room. Yan. Shower. Okay, tapos dito, maluwag pa. Luwag talaga ng bakuran. May bomba uli dito. May source uli ng tubig dito. Nandito yung kanilang electric pump. Oh. Secure yung electric pump kasi may sariling bahay, no? And then, ang bakod, naka-barbed wire. Papasok dito. Safe. Tapos, ito yung dirty kitchen. Oh. No? Dito, kapag meron kayong party, meron kayong handaan, this is where the action happens. Yan. Oh. Dirty kitchen. Ganda. No? Ayan, ha? Ito ng bahay, no? Now, ito, pwede yata lumabas dito, eh. Yun. So, yan. Pwede kang lumabas doon. Pumasok doon, lumabas dito. Pasok dito, labas doon. Hello, ma'am. Okay lang, makikita kayo sa camera? Alright. Okay. Yan. Okay, so mapapansin niyo may kanal na para dire-diretso yung tubig dun palabas pagka umuulan. Di ba, ma'am? Yan o. Ang ganda ng ang ganda po ng master plan kasi
malaki yung pwede nyong garden paikot dito sa harap. Kagaya nito. Siguro to mga nasa about 100 square meters pa tong area na to. In fact, pwede pa kayo magpatayo dyan ng structures Or lagyan nyo ng garden niyo kung anong gusto niyo design landscape. Okay, now ito yung pinaka main house, Bukod dito, meron pa ditong yan. Parang detached dining area ninyo. So, coming from the 30 kitchen, dito talaga kayo kakain. Yan. Meron ding lababo dito, pwede rin kayo mag-prepare. Oh. No? At buksan natin ang ilaw. Yun. May ceiling fan. No? Dito yung mga cabinets, naka-aircon. Ito, diretso doon sa yan. Yan na yung pinanggalingan natin kanina mga toilet and shower area. Sir, magandang hapon sa iyo. Pengi ako mansanas Joke lang. Alright. So yan. May mga cabinets din dito. So yan, dito sila nag-huhugas ng pinagkainan. Kasi nga, ito na yung dining area. Di ba? Hindi malangaw yan kasi may screen, pwede nyo isara to at buksan yung aircon habang kumakain. Or, bukas lang yung ceiling fan. Okay? Maganda pa yung kisame, no? Ang ganda ng lugar, maluwag to. Siguro ito nasa 40 square meters po ang floor area ng bahay. 40 or 50. Alright? Now, punta po tayo dito sa loob ng bahay. Yan. Maganda, no? So, ma'am, papasok po ako ng bahay. Yes. Okay. Makapalang grill, no? Now, ang maganda rito, although safe naman po dito sa lugar na to, generally, Zambales is a peaceful place. Pero this one kasi, yung mga design ng bahay noon, di ba? May mga grill talaga. Yan. Especially, syempre, kapag nagbabakasyon kayo, pupunta kayo ng malayo, mas meron kayong added safety. At least hindi kayo worried na baka mamaya, di ba, may ibang pumasok sa bahay ninyo. Yan. Now, ito ang kanilang veranda. Terrace. Magulo at may bisita ako. No problem, ma'am. So, expect, medyo po kasi to, biglaan yung dating namin, kaya medyo hindi naka-organize yung loob. But I want you to see yung layout ng bahay. Hindi po yung mga kung ano-anong nakalagay. Alright? Yan. Yan. Okay, yun. Mataas ang kisame dito. No? In fairness, ang ganda talaga. Malamig din dito, hindi mainit. Maluwag ang kanilang veranda. No? Porch. Ano bang tawag dito? Veranda, porch. Nalilito kasi ako sa mga terminology na yan. Balcony sa taas. Yan. Sala, ano ba to? Veranda, porch. Ano ba? Isa pang tawag dito But anyway, yan. No? Pwede kang umupo dito. Yan, no? Mga tropa, kwentuhan, maganda yung spasyo na to, no? Accept kayo ng mga visitors ninyo, mga kaibigan ninyo, or nagbabakasyon dito. Kasi nga, ito pong lugar na to, San Marcelino, Zambales, madali lang po yung papunta kung saan-saan sa part ng Zambales, no? Punta kayo ng San Antonio, punta kayo ng San Narciso, coastal area, malapit na lang po dito. This is about 4 hours drive from Metro, 2, 3, 4, depende po sa traffic But this is about 130 kilometers from Metro Manila, something like that. Tapos, paglabas nyo dito, malapit na po dyan yung hospital, 10 minutes from here. Yung downtown, yung town center, about 10 minutes from here. Tapos, Jollibee, nandun din, 7-Eleven. Hospital is about 15 minutes. Save More, yung ginagawa ngayong bagong Save More doon, about 15 minutes from here. Kaya ito, San Marcelino, talagang progressive town na to. Meron na rin pong tinatayong McDonald's dyan, malapit lang. So, expect kapag na-establish na yung mga yan, lalo pang tataas ang property dito. So, this is the best time to acquire this property. Right? Ito yung mga usong sahig noon Kita nyo? Talagang marble siya, hindi siya basta tiles. Ngayon, napakamahal na yung mga ganyang marble, no? Unique yan Every piece is a unique piece. Okay?
Alright, so sliding door, barn door, no? Yan. And then where are, ito, nandito yung mga switches. Yan. Okay, now this is the living area. No, usually ganito talaga yung mga style ng house built late 90s, early 2000. Yan, ganito yung style. Mayroong divider, living area, and then may kitchen doon, tas kusina doon. Then dito may kwarto. Yan. First room sa kanan, may built-in cabinet na. Yan. About 12 square meters ang floor area ng kwarto. May mga hanging cabinets. Malaki bintana, maganda pasok ng light. May built-in. Okay. Naka-marble din ang sahig dito. At mataas ang kisame, mga boss. At wala akong nakikitang mga mancha. Ibig sabihin, walang butas ang bubong. Maganda ang kisame, maganda pa. At itong mga pintuan na to, ito yung mga solid na pintuan noon. Talagang, tingnan nyo, handcrafted yan. Oh. Makikita nyo naman may mga flaw pero, di ba? Yan yung mga pintuang talagang matitibay. Yan, mga hamba, talagang matitigas na kahoy yan. Okay, now, mataas ang kisame, sabi ko nga. Ito yung mga unang-unang design ng mga cove ceiling, no? Right. Kaya malamig po yung bahay, no? Isa sa mga nagpapalamig sa bahay, actually, itong marble. So, totoo lang. And then, meron na naman isang kwarto rito. Yan. Same layout na po. Ganun, parang, lang siya, baliktaran lang. Tapos, yan. Okay, wag na tayo pumasok, basta same layout. And then, comfort room, toilet and bathroom. Yan. Okay? Of course, you have the basics, lavatory, water closet, and shower area. Right? And then, ito, ganun din. Yan. Medyo maliit ng konti. Hindi, pareho din ang size, no? Nakapasok yung dito, cabinet. Maganda, solid ang cabinet, to. Yan. Right? So, taas ng kisame. High ceiling bungalow. Okay. Okay. And then, meron kayong dining area dito. Let's say, formal dining area, no? Pag meron kayong VIP, may kakausapin kayo. Kasi, yung isang dining area nandun, tapos yung dirty kitchen. Alright? Now here, ito, may mga cabinet din dito. Air-conditioned, of course. And barn door. Yan, sliding door. Yan. Okay? Yan, no? Dining area. Alright, so paglabas nyo dito, ito na yun. Hello, ma'am. Ang ganda ni ma'am, no? Napaka-beauty naman ni ma'am. So, yan ang, dirty kitchen. Ma'am, pwede ba kayo ma-interview? Okay, sige. Ma'am, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Ma'am, ano pong name nila? Nida Gatos. Nida Gatos. Gatos, opo. Gano'n na po katagal itong bahay, ma'am? Early 2000 ata. Yeah, so that's what I said. Early 2000, talagang ganito ang design. Pero, Ito na yun. ang maganda po sa mga bahay na yung mga ganun taon din design, mas matitibay yung kanilang structural. Iba po kasi yung halo ng semento noon, tsaka iba ang mga bakal noon. Oo. Mapapansin nyo, umikot tayo kanina, wala kayong makikitang cracks. Ano po? At napakatibay ng pagkakagawa ng bahay. Pati yung mga yerong ginamit dyan, plywood, lalo na yung mga pintuan, talaga mga handcrafted po yung mga yan. Di ba, ma'am? Yan na yun. Yan na Tsaka yun. mataas ang ceiling nyo, ma'am. Ano po ba? Foreigner po ba yung... Yung yung gustong nagpa-design nito? Hindi, yung tatay ko na. Yung father kasi niya na. yung father ko noon, matangkad kasi siya eh. Oo nga, matangkad kayo, ma'am. Oo, matatangkad kami lahat. Kaya high ceiling bungalow siya, ano po? And tsaka naka-build ito ng may pang second floor. Naka-design for second floor. Oo. So, yung mag-acquire nito, pwede niya pang gawang lagyan ng second floor yung... Pwede, sa taas. Oo, Pwede. tapos angat niya lang yung bubong. Ayun, mga boss, mga... Mataas yan sa taas. Kaya matibay talagang structure nito. Talagang it will last another 5 lifetime pa siguro. No? So, ma'am, gaano po kalaki yung lote? Yung lote, 978 square meter. 978 square Tapos meters. yung itong bahay, sa
sa tax niya, tax deck niya. Ang naka-declare 80 pero nag-extend kami ng kusina, yung terrace. So nasa more or less 200. 200 plus square meters na. Okay. Ma'am, so 978 square meter. Clean po ba yung title? Clean title. So Ready to solid transfer, titles. solid title. Nasa pangalan. Nakapangalan kita sa inyo. talaga. Okay, alright. So yan. Hindi naman ako ipakita sa inyo. So yun ma'am, maraming salamat po sa inyo. At sana mabenta na po natin agad itong property. Kagaya nung isa. Yeah. Sana Okay. kayo. Okay, so there you go mga boss, mga ma'am, mga sir, ano? Napakaganda ng property, napakaganda ng location. Malapit po sa lahat. Malapit sa downtown San Marcelino. San Marcelino as a second class municipality. I think this is a first class municipality na po, San Marcelino. May Jollibee, may gagawing McDonald's, may gagawing may tinatapos na Save More dyan. May mga 7-Eleven, ano po. Mura ang bilihin dito sa San Marcelino. I'm telling you, mga boss, mga ma'am, mga sir. Malapit po sa mga coastal towns ang area na to. At lahat yan, yung mga sinabi ko, mga 5, 10, 15 minutes ang layo po niyan dito. May hospital, San Marcelino District Hospital. Isa sa mga pinakamagandang hospital po sa Zambales. Okay? So, ang property po nasa 978 square meters, clean title. Sabi ni ma'am, nasa 200 plus square meters yung kanyang bahay. At ang presyo po ng property, mga boss, mga ma'am, mga sir, is 4.5 million all in. Ibig sabihin, ta-transfer na lang po kay buyer, siya na po ang sasagot sa lahat ng kailangan para sa transfer. 4.5, lipat na po kayo. Ma'am, yung mga, yung mga gamit, okay, so furnished. Okay. Okay, ang property, ang bahay po upon acquisition is semi-furnished. No, may mga ilang kukunin si ma'am doon, yung may-ari, like yung dining table, kasi may sentimental value yun sa kanya. Tapos yung the rest, aircon, yung mga fixtures, iwanan na po niya. Okay? Now, sa mga interesado po dyan, sa property na to, napakaganda, no? Napakamura na, panalong-panalo kayo sa presyo niyan. 4.5M, 978 square meters, fully fenced property. May house and lot, dilipatan nyo na lang. Matibay ang structure. Nakita nyo naman yung interview ko si ma'am kanina. Talagang design yan for second floor. Okay? Nandiyan ang aking contact details, ang aking contact number, Viber, WhatsApp, at ang aking Globe. Ang aking email address, nandiyan po sa baba, mga boss, mga ma'am, mga sir. Mag-schedule na po kayo ng inyong visitation, ocular, tripping, whatever you might call it. Okay? At ang aking Facebook link, message nyo ako dyan sa aking messenger. Okay? Tawagan nyo ako. Schedule na natin yan. Again, mga boss, mga ma'am, mga sir, maraming salamat po. And before magpaalam ako sa inyo, I want to say thank you kay Sir Manny at sa kanyang wife at kay Ma'am Leia at kay Sir Nelson. Maraming salamat po sa lagi niyong pagpunta dito sa Zambales. And I hope na sana eventually may magustuhan pa kayo mga properties. Maraming salamat sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Till the next video. Ciao!